Panoorin ang magkapatid na Janine at Diego na istalang outfit ng isa't isa sa budget mahusay na lasa ng fashion ang tumatakbo sa pamilyang Gutierrez. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Sina Janine Gutierrez at Diego Gutierrez ay patunay kung gaano kasaya na magkaroon ng kapatid na makakasama sa pamimili, makipagpalitan ng mga tips sa fashion at bigyan ang isa't isa ng tapat na OOTD critics. Kitang-kita ito sa isang kamakailang hamon sa vlog kung saan mayroon lamang silang 15 minutes upang i-estilo ang isa't isa sa tatlong magkaibang hitsura. Pinuno nila ang flagship store ng isang sikat na lokal na brand. Bawat isa ay may budget na 5,000. Ang mga kategoryang pinili nila para sa kanilang mga ensemble ay road trip, romantic date night at malamig na panahon na isang masayang twist dahil sa hamon ng paghahanap ng mga pirasong akma para sa mainit na klima sa Pilipinas. Ngunit akma pa rin sa ikatlong konsepto. Si Janine na makikita natin sa paparating na serye na Lavender Fields ay kadalasang may magandang ideya sa estilo ng kanyang kapatid dahil madalas itong magpadala sa kanya ng kanyang mga OOTD para sa feedback. Ngunit sa pag-iikot ng orasan sa hamon na ito, sa una ay nalilito siya at nai-stress. Kalaunan ay nakita niya ang isang cool na graphic tee na may road trip motif na nagbibigay sa kanya ng perpektong bayan para sa hitsura ni Diego. Mula roon, hinanap niya ang mga racks upang makahanap ng shorts o pantalon na makakadagdag sa kamisita kahit na nahirapan siyang magdesisyon sa tamang ilalim, lalo na't kailangan niyang isaalang-alang ang taas ni Diego. Nang magpakita ang kanilang kapatid na si Max, hindi sigurado si Janine kung ito ba ay mapapagaan sa kanyang pakiramdam o mas mapipressure pa. Si Diego naman ay agad niyang naisip na maghanap ng mga beach-themed outfit para sa road trip look. Kailangan niyang balansahin ang pagpili ng mga damit na karaniwang isusuot ni Janine sa pagsubok ng bago at sariwa para sa kanya. Sa 1 minuto na lang ang natitira, si Diego ay medyo nabura sa pagtakbo sa paligid ng tindahan, kaya ginugol niya ang huling sandali sa pag-agaw ng maliit na extra tulad ng pocket weight wipes para sa kanyang kapatid na babae. Kapag pareho na silang tapos na mamili, oras na para tingnan kung pasok sa budget. Medyo lumampas si Janine sa 5,288 kaya kinailangan niyang mag-drop ng isang produkto mula sa kanyang basket para balansihin ang mga bagay-bagay. May game plan si Diego na pumili muna na pinakamahusay ng mga item at pagkatapos ay itapon ang mga hindi gaanong kahanga-hanga. Ngunit natagpuan niya ang napakaraming magagandang piraso na nahirapan siyang magpasya kung ano ang puputulin. Hindi na kami nagulat na sumobra siya sa budget sa 5,688 kaya siya mismo ang sumagot sa sobrang gastos. Ang kanyang palusot, mas mahal kasi ang damit ng mga babae. May point pa siya. Ngayon oras na para subukan ang mga damit na pinili para sa isa't isa. Simula sa timang road trip, super laid back ang itsura. Nakasuot si Diego ng graphic na sunshine shirt na may shorts, habang si Janine naman ay nakasuot ng navy blue na tank top at shorts. Tuwang-tuwa sila sa naging itsura ng kanilang styling. Nakitang maganda ito at mas maganda pa na ang kanilang mga kasuotan ay parang match-match para sa itsura ng date night. Pumili si Diego ng isang nakakamanghang damit na panggabing para kay Janine na talagang minahal niya at sinabing ganap niyang estilo. Ang kasuotan ni Diego ay isang matulis na long sleeve na polo na ipinari sa itim na pantalon para sa malamig na panahon ensemble. Pumili si Janine ng maaliwalas na birding sweater at pantalon para kay Diego, habang binihisan siya nito ng malutong na puting tank top at puting pantalon na nilagyan ng denim jacket. Tuwang-tuwa sina Janine at Diego sa naging hamon. Nakuha nila ang mga kagustuhan sa estilo ng isa't isa at ang pag-alam sa panlasa ng isa't isa ay tsak na nakatulong sa kanila na magsalita ng parehong wika sa fashion. Ginawa nitong mas madali at mas masaya ang buong proseso. At sa kabilang banda, okay lang madapa basta sa'yo babagsak. Helen Bottle kisses Alden Richards at Jaime Gala 2024.
sa kanyang Instagram post noong July 23, 2024. Hinalikan ng beauty queen na si Herlyn Budol sa pisngi ang aktor na si Alden Richards sa ginanap na Jamie Igala 2024 noong July 20, 2024 sa Marriott Hotel, Pasay City. Herlyn Budol sa pamamagitan ng Instagram, Screen Grab Manila, Philippines. Masaya pa rin si Herlyn Budol matapos ang stage mashup sa Jamie Igala 2024 nang makascore siya ng mga halik mula sa aktor na si Alden Richards. In-upload ni Herlyn Budol ang kiss video nila ni Alden sa Instagram kahapon. Ito naka-video na ito. Itis Kuya Alden, nagpaalam na ako. Ikikiss ko siya, she said. Matapos makuha ang permiso ni Alden, nagtanim ng mga halik si Herlyn sa kanyang kaliwang pisngi at liig. Husay mo kanina, good job, good job. Sabi ni Alden kay Arlene sabay yakap dito. Ang clip pagkatapos ay lumipas na si Herlyn na naglalakad sa gala runway sa isang Leo Aldumal Culture Creation. Natisod ang beauty queen actress sa gitna ng kanyang catwalk na nakunan at kumalat online. Sa ilang video, makikitang sumugod sa kanyang tabi ang actress na si Barbie Forteza na nasa entablado na ilang di pa lamang ang layo sa kanya para tulungan siya. Personal na nagpasalamat si Herlyn sa actress sa pagpapakita ng kanyang concern sa kapwa na bida. The clip on Herlyn's video showing her kissing Alden then transition to her speaking to the viewers. Okay lang na madapa ako ng maraming beses, basta sa'yo ako babagsak, Herlyn said, ending the video jokingly, referring to her chance to kiss Alden Richards. At sa kabilang balita naman, Herlyn Budol personally thanked Barbie Forteza for GMA Gala rescue. Herlyn Budol personally thanked Barbie. Nagpasalamat si Herlyn Budol kay Barbie Forteza sa pagliligtas sa kanya ng matisod siya sa entablado at matumba habang nagmamodel sa 2024 GMA Gala Night noong Hulyo 20, Sabado. Sa isang video na ipinost sa kanyang Instagram noong Miyerkules Hulyo 24, binisita ni Budol si Forteza sa set na kanyang bagong show. Sinabing kailangan niyang personal na ipaabot ang kanyang pasasalamat. Sinabi niya na hindi siya nakapagpasalamat ng maayos sa pulang araw sa init ng sandali kasunod ng kanyang runway mashup. Noong nadapa ako, hindi ko na napansin kung sino yung mga tumulong. Nakita ko na lang sa video na nandun si Barbie to the rescue. Nagpapasalamat ako kay Ate Barbie kasi to the rescue yung little princess. Ang laki-laki ng gown niya pero tinulungan niya pa rin ako, Budol said. Noong nahulog ako, wala akong napansin na tumulong sa akin. Nakasuot siya ng malaking gown that time pero nagawa pa rin niya akong tulungan. Sa video tila nagulat si Forteza nang sumulpot sa pintuan ang magandang dilag at magkayakap sila ng mahigpit. Tinanong niya si Budol kung ano ang naramdaman niya pagkatapos ng aksidente at ipinakita sa kanya ng huli ang mga pasanan natamo niya. Pinasalamatan ng beauty queen si Forteza sa kanyang walang pag-iimbot na pagtakbo sa kanyang tabi sa kabila ng kanyang sariling delikadong sitwasyon dahil sa kanyang makapal na ball gown at tako. Sa kanyang bahagi, sinabi ni Forteza na natutuwa siyang bumuti na ang pakiramdam ni Budol pagkatapos ng insidente. Basta okay ka, yun ang importante. Nabilitaan kong nag-after party ka pa raw, she said. Ang OA din kasi ng reaction ko, okay naman siya. Hindi ko rin maintindihan paano kung nagawa yun nang hindi nadadapa. Noong nakita ko siya, gusto kong matulungan siya at maauran niya ng maayos ang damit niya. Basta okay ka lang, yun ang mahalaga. Nang nakita ko siya. Sa video ibinunyagi ni Budol na bago pa man ang kanyang viral accident ay nabad trip na niya ang kanyang gown na itinuring niyang warm up. Bago pa ako makaakyat ng stage, ilang bisis na ako nadapa. May pre-game nag-warm up kami ng gown, she said. Ang cute lang na may Barbie na malaki ang gown na tumulong at ang bilis niyang tumakbo, mas mabilis pa sa iba. Bago ako umakyat sa entablado, ilang bisis na akong nabad trip, parang pre-game at warm up sa gown ko. Say pa ni Herlyn Budol. Ang GMA Gala 2024 na ginanap sa Marriott Hotel noong Hulyo 20 ay naging saksi sa pagtitipon ng mga bituin ng Kapuso Network at its Showtime, host, ABS-CBN executives at iba pang panauhin.